Pagbati po sa lahat ng mga kapatid sa Paisawan, sa mga senior citizens po natin, sa mga YouTubers na walang sawang nanonood sa channel na ito. At sa lahat ng mga nabautismohan kahapon ay purihin ng Panginoon sa kanilang mga buhay. At ganun din sa mga panauhin natin at mga kapatid kay Kristo, isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, inaalala namin ngayon ang iyong katapatan. Salamat kasama ka namin araw-araw sa aming paglakad. Ipinapahayag namin na ang iyong mga pangako ay totoo at ang iyong kabutihan at pagmamahal ay hindi nagkukulang. Sa sandaling ito, lumalapit kami sa iyo at iniaalay ang aming mga buhay sa iyong harapan. Naway parangalan at sambahin ka ng buo naming pagkatao. Ama, ipinapahayag namin na ikaw ang banal, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na noon at ngayon at darating. Ang iyong kagandahan at kamahalan ay walang katulad. Sa araw na ito, kami ay nakikiisa sa lahat ng sumasamba at kumikilala sa iyo bilang Panginoon. Mula sa mga henerasyong nakaraan at kasalukuyan, kasama ng lahat ng mga anghel na umaawit sa langit sa iyong kadakilaan. Panginoon, sinasamba ka at minamahal ka namin. Sa iyo lamang ang karangalan at kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at tagapagligtas. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Muli ay magandang umaga po sa inyong lahat, no? Doon sa mga kapatid na patuloy na dumadalo sa gawain ng Diyos. Alam ba ninyo na meron pong isang batas na hanggang ngayon ay hindi po mapagkasunduan ng mga mambabatas, no? May mga pabor at may hindi po sa batas na ito. Ito po ang death penalty, no? Marahil nagtataka kayo kung bakit ko tatalakayin ang death penalty ngayong araw, no? Pero mamaya ay makaka-relate po kayo kung bakit ito ang paksang aking pinili. Ang mga tao po ay hati tungkol sa isyong ito. Ang problema, malaki ang kakulangan tungkol sa kalaman at kaunawaan po sa mga gumagawa ng batas. Gayun din, yung mga tao ay hati rin sa isyong ito. No? Marami sa kanila ay hindi nagbabasa ng Biblia. Noong pong umiiral pa ang death penalty, no? Marami po ang mga nagtatanong, dapat bang umiral ang parusang kamatayan sa isang sibilisado at makabagong panahon? Ganun po yung mga question nila. No? Is it morally right for a government to administer capital punishment? Una, ano ang layunin sa likod ng parusang kamatayan? Ikalawa, makatwiran po ba ito? Ikatlo, biblical ba to? So, paano natin malalaman ang wasong sagot sa mga katanungang ito? Maaari po tayo makakuha ng iba't ibang opinion na magkakasalungat. Para sa mga Kristiyanong nananalig sa salita ng Diyos, kailangan nating hanapin ang tamang sagot. No? Sa paksa po natin ngayong umaga, sisikapin nating alamin at tuklasin mula sa Biblia kung ano sinasabi nito tungkol sa death penalty. No? Puntahan po natin ang aklat ng Genesis. No? Ang aklat ng mga pasimula at tunghayan natin ang tungkol sa Roman number 1, the beginning of capital punishment. No? Siyempre, pag pinag-usapan natin yung capital punishment, atin pong uugatin kailan po ito nagsimula. Kailan ito nangyari. No? Punta natin letter A. Ito po ay before the flood. Okay? Sa panahon po ni Noe, binanggit ng kasaysayan ang mga kalkiwalian at karahasan na lumukob po sa mundong ating ginagalawan. Maganda ay basahin natin at alamin natin sa Genesis chapter 6 verse 5.
Ang sabi po sa aklat, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng mga tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Sa Genesis chapter 6, 11 to 12, ganito naman ang matutunghayan natin. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig, namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. So noon pa, no, ay nakita na ng Diyos, talagang ang mga tao ay ayaw pong paawat, ayaw makinig, at nagpapatuloy sa mga kasamaan at katiwalian. So ano ang ginawang solusyon ng Diyos sa kasalanan ng tao sa nagdaang panahon? Para sa pangkalatang katiwalian at karahasan, iginawad ng Diyos ang parusang kamatayan sa pamamagitan ng malawakang baha. Amen po ba? Basahin natin sa Genesis chapter 6, verse 13. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyan ko ng lipunin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Yun po yung hatol eh. No? Kamatayan po eh. No? Hindi nga lang formal pa at the time kasi hindi naman pinahiral yung death penalty. Pero kung pag-aaralan natin, meron na pong death penalty, doon pa lang eh. Meron na eh. No? 40 araw na bumaha sa daigdig at umulan. Namatay po ang bawat may buhay sa lupa. Ang mga tao at ang mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos. Maliban po kay Noe at sa kanyang pamilya. Yun po yung nangyari. Pagkatapos ito ay nahinto na po yung baha. No? Punta natin yung letter B, after the flood. Ang tao, matapos ang baha, ay agad na binigyan ng Diyos ng mabigat na pananagutan. To make a long story short, nakipagtipan ang Diyos kay Noe. At ganito po yung nangyari sa Genesis chapter 9, verse 5 and 6. Mananagot ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y isang hayop, pagbabayarin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Nakita niyo po yun? Pagbabayarin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Verse 6. Sino mang pumatay sa kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos, ang tao'y nilikha. Iniutos po ng Diyos ang katarungan para doon sa mga taong pinatay. Ang isang tao ay aakusahan ng krimen ng pagpatay kung siya ay nagkasala o hindi. Kung siya ay nagkasala ng pagpatay, dapat siyang mamatay. Kung hindi, hayaan siyang parusahan ayon sa kanyang krimen. Kailangan po ng Diyos ang isang tagapagpatupad ng kamatayan. Merong gagawing tagapagpatupad ng kamatayan, no, upang bigyang katarungan ang mga taong pinatay. No? At kailangan ng Diyos ang isang tagapagpatupad. No? So ito ang hatol ng Diyos sa tao, sapagkat ayon sa larawan ng Diyos, ginawa niya ang tao. Mabigat po kasi yung tayo lamang ang katangi-tanging nilikha ng Diyos na ayon sa kanyang larawan. Wala pong iba eh. Yung nature, yung animals, anything, wala pong gano'n. No? Tanging tao lang po. No? So ang pagpatay sa isang nilikha, ayon sa larawan ng Diyos, isang malubhang kasalanan, at karapat-dapat na mamatay. No? Ang Diyos po ay nagtataglay ng kapangyarihan gumamit ng katarungan at katwiran. Makapangyarihan po kasi siya. No? Siya ay may kakayahang maging karapat-dapat na tagapangasiwa ng parusang kamatayan. No? In short, there is a high degree of integrity. Walang pasubali. Walang pwedeng mag-question. At sa pamamagitan ng baha,
ang Diyos mismo ay nagsagawa ng isang uri ng parusang kamatayan sa mga mararahas at mga tiwali. At pagkatapos nga po ng baha, inatasan niya ang tao na kitlin ang buhay ng mga nagbuhos ng dugo, yung mga taong kumikitil ng kapwa nila tao. Well, masalimuot man po at mahirap maunawaan, ito po ang kalooban ng Diyos para sa mga tao. Ngayon, tingnan natin yung Roman number 2, capital punishment under the Old Covenant. Kailangan maintindihan natin ito, no? Ano po ba ang capital punishment sa ilalim ng lumang tipan? Well, letter A, God gave the law to govern the nation of Israel. At ang batas po na ibinigay sa tao ay kapwa civil and religious law. Nagsilbi itong batayan para sa ating criminal justice sa maraming iba pang mga sibilisasyon mula noong unang ibinigay ito ng Diyos. Magandang pakinggan yung mabuti ito sapagkat ito po ay pinag-aaralan din po ito sa criminal law, no? Ito po mga tinatalakay natin, no? At hindi po ito malayo doon sa subject na yan, no? So, ang pangunahing argumento sa isyung ito ay, number 1, sagrado ang buhay. Yung mga kumitil o pumatay ng buhay ay dapat mawalan ng sariling buhay. Ganun po lumalabas dito. Now, this is a form of restitution o kaya ay kabayaran, no? Isang usapin ng katarungan. Kailangan pong umiral yung katarungan, no? Nililinis ng Estado ang sarili nito sa mga kumikitil ng inosenteng dugo. No? Ang mga tagapagtaguyod ng posisyong ito ay bumanggit po ng 3 argumento sa banal na kasulatan. Siguro tingnan natin, pakinggan natin itong mga arguments na to. There are 3 arguments here. And the argument number 1 is, ito ay bahagi ng mas malaking tipan na ginawa ng Diyos kay Noe pagkatapos po ng baha. Hindi lamang ito, no? Nagpapakita rin ito ng malaking pagpapahalaga sa buhay ng tao. No? At the same time, nagbibigay din ng dahilan para sa halagang nito. Ang tao, sabi, ay ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Maliwanag na winika sa Genesis chapter 9, verse 6 na ang pumatay ng kanyang kapwa ay dapat mamatay. At dahil ang utos na ito ay ibinigay sa lahat na nakaligtas sa baha bago ang Mosaic Law, no? Lumilitaw na ito ay may pangkalatang aplikasyon. No? Basahin po natin yung Genesis chapter 9, verse 6. Sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa. Sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Tandaan niyo po yan. No? Yan po yung kinukote natin. Yun po yung argument number 1. Yung argument number 2 po naman, ang batas, gaya po ng ibinigay ni Moises sa bundok Sinai, ay nag-utos ng pagpatay para sa ilang mga pagkakasala. Pagpatay ngunit hindi aksidenteng pagpatay, ha? Paghampas o pagmumura sa magulang, pagkidnap, pangangalunya, insesto, makahayop, sodoma, panggagahasa, pangkukulam, paglabag sa sabat, kalapastanganan, paghahain sa mga huwad na Diyos, paniniil sa mahihina, at iba pang mga paglabag. Dito ay makikita natin na ang parusang kamatayan ay para sa mga sumusunod na krimen. Akin po itong iisa-isahin, at babasahin. Unang-una po ay letter A ay ang premeditated murder. Ang ibig lang po sabihin nito ay binalak na pagpatay. Hindi po ito aksidente, pinlano, premeditated. Bago pa ginawa, pinagplanuhan na. Ang teksto po diyan ay ang Exodo 21, 12 hanggang 14. Sino mang manakit at makapatay sa kanyang kapwa ay dapat ring patayin. Ngunit kung hindi sinadya o binalak ang pagpatay at ito'y hinayaang mangyari ng Diyos, ang nakamatay ay maaaring magtago sa lugar na itinakda ko sa ganitong pangyayari. Ang Diyos po nagutos niyan.
Ngunit kung ang pagpatay ay sinasadya, darakpin ang pumatay at papatayin kahit magtago pa siya sa aking altar. No? Batas po ng Diyos ang itinakda at yan po ang sinusunod noong time na yon. No? Ano pa po yung pinaparusahan ng kamatayan? Parental abuse. No? O pang-aabuso sa magulang. No? Exodus 21:15. Sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ang bagsik, ano? Mga tao ngayon, bastos na eh. Wala nang galang sa mga magulang. Kung makasagot, akala mo sila nagpalaki ng magulang nila. Akala mo sila nagpakain at nag-alaga. No? Dapat silang patayin, ang sabi ng Diyos. No? Sumunod, kidnapping. Exodus 21:16. Sino mang dumukot ng kapwa upang ipagbili o alipinin ay dapat patayin. Bigat po, no? Tignan nyo, no? Letter D, cursing parents. Minumura ang mga magulang. Mga anak na nagmumura sa mga magulang. Exodus 21:17. Sino mang magmura sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Mauubos ang kabataan pagka pinatupad yan. Wala na po mga bata. Letter E. Striking an expectant mother which causes the child to be born prematurely and dies. Pananakit sa isang expectant mother na naging sani ng maagang pagsilang ng bata at namatay. Siguro binugbog to, no? Exodus 21:22-25. Kung ang nag-aaway ay makasakit ng nagdadalang tao at dahil do'y nakunan ito, ngunit walang ibang pinsala, ang nakasakit ay magbabayad ng halagang hihingi ng asawa ng babae ayon sa kapasyahan ng mga hukom. Ngunit, kung may iba pang pinsalang tinamo ang babae, paparusahan ng nakasakit, buhay din ang kabayaran sa buhay. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, sugat sa sugat, galos sa galos. Naigpit po, no? Letter F, failure to keep a killer animal from killing. O pagkabigong pigilin ng isang hayop na pumapatay ng hindi inaasikaso ng may-ari. Exodus 21:28-29, kapag ang isang baka ay nanuwag at nakapatay ng tao, babatuhin ang baka hanggang sa mamatay. Ngunit huwag kakainin ang karne nito. Walang pananagutan ang may-ari ng baka. Kung ito'y dati nang nanunuwag, ngunit pinabayaan pa ng may-ari matapos tawagin ang kanyang pansin, papatayin ng baka, gayon din ang may-ari kapag nakamatay ang baka. Matinding justice po ito, no ha? Letter G, killing a thief in revenge. Pagpatay sa isang magnanakaw bilang paghihiganti. No? Exodus 22:2-4. Kailangan siyang magbayad. Kung walang ibabayad, siya ang ipagbibili at ang pinagbilhan ang ibabayad sa kanyang ninakaw. Kung ang ninakaw naman ay makita sa kanya at buhay pa, doble lamang ibabayad niya. Kapag ang magnanakaw ay pumasok ng gabi at siya ay napatay ng may-ari ng bahay, walang pananagutan ang nakapatay. Kung ang pagkapatay ay naganap pagsikat ng araw, mananagot ang nakapatay. Letter H, sorcery o pangkukulam. Exodus 22:18. Ang mga mangkukulam ay dapat patayin. Meron po ba mangkukulam dito? Letter I, bestiality, makahayop. Ito, mabigat po itong kasalanan to, no? Exodus 22:19. Sino mang makipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Practice po nila yan nung araw. No? Hanggang ngayon, meron pa akong nagpa-practice yan. Letter J, adultery, pangangalunya. Levitico 20, Gis.
Ang lalaking mangangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin. Gayon din ang babae. Pareho lang sila. Dapat patayin. Incest ang sumunod o incesto. Levitico 20, 11 hanggang 12. Inilalagay sa kahihiyan ng isang lalaki ang kanyang sariling ama kung siya'y nakikipagtalik sa ibang asawa nito. Siya at ang babae dapat patayin. Ang lalaki nakikipagtalik sa kanyang manugang ay nagkasala at pareho silang dapat patayin. Nung araw po kasi hindi kasalanan yung mag-asawa ka ng marami. Wala pa pong batas doon. Kaya nung nakakapag-asawa yung lalaki ng kahit na ilan ang gusto niya, basta kaya niyang buhayin. No, yun po yun. Letter L, homosexuality. Ito po ay tumutukoy sa atraksyon sa pagitan ng dalawang tao na magkapareho ang kasarian. Obviously, alam naman nyo ito kung ano, no? So, Levitico 20:13, ito po ang sinasabi ng batas. Ang lalaki nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumal-dumal na gawain at pareho silang dapat patayin. Alam nyo, kung iiral po ang batas nito ngayon, maraming mga television celebrity ang papatawan ng kamatayan. Libre kasi, iniikutan nila ang batas eh. Karumal-dumal po sa Diyos yan, pero iniikutan po ng lipunan ang batas ng Diyos. No? Kaya maraming tumututol diyan dahil nga para makalaya sila at magawa nila yung gusto nila. No? Letter M, marrying both mother and daughter. Yung mag-asawa, yung mag-asawang mag-ina, no? Sabi po rito sa Levitico 20:14, ang lalaking nakipag-asawa o makipag-asawa sa isang babae at sa ina nito ay karumal-dumal. Silang tatlo ay dapat sunugin upang mawala ang gayong kasamaan. Ang paraan ng pagpatay sa kanila ay susunugin. No? Letter N, being a medium of spiritist. Ang tagapamagitan ng medium o spiritista. Levitico 20:27. Sino mang kumakausap sa mga espiritu ng mga patay, patay na, o mga manghuhula, maging lalaki o babae, ay babatuin hanggang sa mamatay. Sila na rin ang may kagagawan sa sarili nilang kamatayan. Letter O po. Breaking the Sabbath, paglabag sa Sabbath. Mga bilang 15:32-36. Nang sila'y nasa ilang, may nakita sila nangangahoy sa araw ng pamamahinga. Iniharap nila ito kay na Moises, Aaron at sa buong kapulungan. Ikinulong muna siya habang hindi pa tiyak kung ano ang gagawin sa kanya. Kaya't sinabi ni Yahweh kay Moses, dalhin siya sa labas ng kampo at pagbabatuin ng buong kapulungan hanggang mamatay. Hindi po tatantanan hanggat hindi po namamatay. Kailangan patayin. Ito po yung hindi nagpapahalaga sa Sabbath day ng Panginoon. At ganun nga po ang ginawa nila sa verse 16. Puntahan natin yung argument number 3, no ha? Bagamat walang sipi sa bagong tipang aklat na hayagang nag-uutos ng parusang kamatayan, no? Ang ilan ay nagpapahiwatig tungkol dito. Halimbawa, sa Roma 13:1-7, tinawag po ni Apostol Pablo ang kanyang mga mambabasa na magpasakop sa kapangyarihan ng pamahalaang sibil. Alam na po natin yan, binabasa natin yan sa Romans, no? Punta natin letter B. Now, the question is, was the law a good law? Mabuti po ba yung batas na ito o hindi? Sinabi po ni Apostol Pablo na ito po ay banal, matuwid at mabuti. Sabi po niya ito sa Roma chapter 7 verse 12. Kaya nga, banal ang kautusan at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Hindi tayo pwede makipagtalo riyan at hindi tayo pwede makipagdebate riyan. No? Ikalawa, bagamat ang mga relihiyosong aspeto ng batas ay pansamantala, ang batas sibil, o yung civil law, ay nakatulong ng maayos sa layuning ito upang pamahalaan at mapangalagaan ang isang bansa. Marami ang nag-aakalang mas magagawa nila ito ng mahusay, ngunit ang mga bansa po ay lalong lumalala at hindi bumubuti.
Isang malaking question dyan, yung LGBTQ at plus, no? LGBTQ plus, no? Marami pong mga bagay dito na malabo sa area na yan at mali yung mga pagkilala. Wala pong kinalaman po dyan yung human rights, no? Hindi po yan issue ng human rights, no? Sa ilalim po ng lumang tipan, ang parusang kamatayan ay itinalaga po ng Diyos. Ang Diyos po nagtalaga nito, hindi po tao. Ngunit nabubuhay tayo ngayon sa ilalim ng bagong tipan at wala na po tayo sa luma. O ano naman ang sinasabi ng bagong tipan tungkol dito? Pasyalan po natin yung Roman number 3, capital punishment in the New Testament. No? Atin pong alamin, ano ba ito at mahalaga ba ito? Tingnan natin ang layunin nito. Letter A, the purpose of the new covenant. Dali lang po. Unang-una, hindi tulad ng lumang tipan ang bagong tipan, no? Ang bagong tipan po ay hindi dinisenyo upang pamahalaan o kontrolin ang mga pamahalaang sibil, no? Hindi po. Kung mamaya babasahin ko, maintindihan nyo na hindi po pinamamala ng religious sector ang pamahalaang sibil. Ito po ay dinisenyo para sa mga nasa kaharian ni Kristo na nasa espiritual na kalikasan. Kagaya po ng sinasabi sa Aklat ng Juan 18:36. Sumagot po si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa daigdig na ito. Kung sa daigdig na ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi naipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit, hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian. So, lumalabas na ang layunin ng Panginoon ay tulungan ang tao na makamtan at mapanatili ang tamang relasyon nito sa Diyos. Kaya hindi nito inaalala ang pagsasabi sa mga tao kung paano pamamahalaan ang kanilang mga gawaing sibil. Dahil meron na pong namamahala ng gawaing sibil. Ngunit tinutukoy po nito ang ating kaugnayan sa mga kapangyarihang sibil. Tayo, ano yung ating relationship dito? No? Habang napapailalim sa isang mas mataas na batas, may mga sanggunian na naghahayag ng saloobin ng Diyos sa parusang kamatayan. Pupunta natin yung letter B o yung tinatawag na references to capital punishment. Bukod pa sa mga binanggit ko na kanina, ito po yung mga karagdagang reference pa, no? Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, basahin po natin. Ito po yung sinasabi ko kanina, meron kasi tayong civil government na hindi dapat panghimasukan ng mga Kristiyano. No? Marami kasi mga Kristiyano nakikialam sa civil government. Hindi po dapat. May iniutos po ang Diyos tungkol dito at ito po yung iisa-isahin natin ngayong umaga para maintindihan natin. No? Ganito po sinabi ng Apostol Pablo, basahin natin ang Roma 13:1-7. Ano po sabi? Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Malinaw po yan. Malinaw po yan. No? Pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. In short, meron batas, meron pong civil law. No? Ano po sabi sa verse 2? Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y paparusahan. Hindi tayo pwede magdunong-dunungan. Mas marunong pa tayo sa Diyos. No? Verse 3, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. They have the law and they can implement the law anytime they wanted to implement. There's nothing we can do about it. Pwede tayong tumutol and yet the law must be applied to the land. Naintindihan niyo po yun?
Akala ng mga taong ito ay, como sibilisado na sila, ay wala na pong iiral na batas. May batas po eh. Kaya sa mga Christian, itong tinuturo, yung mga nag-adhere strictly sa programa ng Diyos, dapat nakikinig tayo, nagbabasa tayo, at sumusunod tayo, at hindi lamang sumusunod, kundi tumutupad nito. No? Ano po ang sumunod? Sabi, kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. No? Yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya, magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan, igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Probably some of you might ask, paano pastor yung mga masasamang mga pinuno ng bayan? Huwag na kayong magmroblema ron. Ang Diyos na po bahala doon. Ang Diyos na naglagay doon eh. Ang Diyos din mag-aalis niyan. Tandaan nyo, ang Diyos, natatandaan nyo ba yung panahon na matigas ang ulo ng Israel? Di ba? Anong ginawa ng Diyos? Binigyan sila ng mga pinuno na masasama. Kaya nagdusa ang bayan nila. Yun ang parusa sa kanila. Bibigyan kayo ng Diyos ng masamang pinuno. Pero pag kayo masunurin sa Diyos, bibigyan kayo ng Pangulo na matino ang pag-iisip. Pinuno na magbibigay ng magandang biyaya sa bayan. Ganun po yun. Ginagamit din ng Diyos yung masasamang pinuno para parusa sa atin. At pabuya naman doon sa mga nakikinig at sumusunod sa nais ng Diyos. Tandaan nyo, ang mga kapangyarihan ng pamahalaan, Diyos ang nagtatag nito. Hindi po tao. Sinunod nila ang kalooban ng Diyos. Sila ay mga tagapaglingkod ng Diyos. Sila ang mga tagapagpatupad ng parusa sa sino mang gumagawa o gumawa ng masama. Ngayon, kapag ginampanan ng pamahalaan ang tungkulin ito sa mga masasama, hindi po ibig sabihin na hindi ito nagdadalang tabak ng walang kabuluhan. So, tama po yung judgment. Bumabagsak yung tabak sa kung sino ang dapat natamaan ito. No? So, ito po ay isang malinaw na pagpapatupad sa pangangasiwa ng death penalty. No? Kaya, sinusuportahan ng bagong tipan ang karapatan ng pamahalaan na ipatupad ang death penalty. Mismo ang Bible po nagpapatupad niyan. Basahin natin at isaalang-alang kung ano sinabi ng Apostol Pablo tungkol sa usaping ito. Okay? Mga Gawa 25:11. Sabi niya, kung ako ay lumabag sa batas o nakagawa ng anumang bagay na dapat parusahan ng kamatayan, wala akong tutol mamatay. Sabi ni Paul, wala akong tutol mamatay. Ngunit kung walang katotohanan ang mga paratang nila sa akin, hindi ako dapat ibigay sa kanila. Dudulog ako sa emperador. Now, in our case, we have the Court of Appellate, o tsaka yung huli, yung Supreme Court, no? Kung may kaso ka kasi ngayon dito at tingin mo wala kang kasalanan, pwede mo dalhin sa Court of Appeal. Pag ang negative pa rin ang binigay ng Court of Appeal, you can go to the Supreme Court. No? Doon mo ilaban yung kaso mo kasi yun ang huling-huli na hantungan ng kaso mo. Pag sinabi ng Supreme Court na hindi ka dapat parusahan, wala magagawa yung mga Court of Appeal at saka yung lower court. Pero pag sinabi ng Supreme Court na karapat-dapat lang sa iyong parusa, paparusahan ka. Ganun po yun. Na-appeal po lahat ng kasalanan dito eh. No? Lahat yan may appeal. Kahit na nakapatay ka, nakasagasa ka. No? Kaya lang marami pong batas sa Pilipinas na mali. Yung isang mali po dyan ay halimbawa yung EDSA, bawal tumawid. Dapat pag nabangga ka dyan, walang pananagutan ng driver. Sa batas natin, mananagot ka. Mali, di ba? Ba't kapag gumawa ng batas na bawal yan pagkatapos, bawal tumawid eh. Pag sinabi mong bawal tumawid, walang pananagutan yung nakabangga. But in our case, yung batas po natin, pag nakabangga ka sa EDSA, kahit ano pang katwiran mo, pananagutan mo yun. Masamang batas po yan. No? Maling batas. Saka yung batas natin sa mga bata, na sino yung pwedeng kulong, sino yung pwedeng hindi kulong. Kahit na teenager na, bata pa raw. Wala akong pananagutan, kaya patuloy ang krimen sa Pilipinas, sa ating bayan. No? Ganun po. Yun po hindi maganda.
So, handa si Apostol Pablo, no? Sabi niya, wala akong tutol mamatay. Handa po siyang mamatay, no? Kung nakagawa siya ng anumang bagay na karapat-dapat sa hatol na kamatayan. Ito po ay isang malinaw na implikasyon na sa isipan ni Apostol Pablo, may ilang krimen na karapat-dapat na hatulan ng kamatayan. No? Sinabi niya naman, di ba? Kung ang hatol sa kanya kamatayan, wala siyang tutol. Ibig sabihin, pahig siya ron. No? Habang ang bagong tipan ay nakatuon sa mga pananagutan ng mga alagad ni Jesus sa kanyang espiritual na kaharian, wala pong indikasyon na mali ang pamahalaan na magsagawa ng parusang kamatayan kung kinakailangan. Ang prinsipyong itinatag sa Genesis chapter 9, verse 5 to 6, na ibinigay sa lahat ng sangkatauhan bago pa ang lumang tipan, ay nananatili pong pananagutan na iniatang sa mga pamahalaan ng mga tao. So, mabuti muli nating basahin to at sariwain. Genesis chapter 9, verse 5 to 6, sabi, mananagot ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y isang hayop, pagbabayarin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Verse 6, sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Mabigat po yung yung tao pag pinatay mo. Parang wala ka ng galang talaga, no? Yung kalarawan ng Diyos, pinatay mo. Wala, kaya yung pagpatay ng tao, hindi po talaga dapat, no? Ngunit paano naman yung mga tumututol sa karaniwang lumilitaw sa tuwing nababanggit yung mga issue ng death penalty? Pag dumating na naman yung issue ng death penalty, kasi may rumors na ginagawa na naman ngayon yan, kasi sobra-sobra ang krimen, ano? Ito na naman, magsisipaglitawan na naman po yan. Pagdating nung issue ng death penalty. Kaya puntahan natin yung Roma number 4. Common objections to capital punishment. Ito po yung mga tutol. Pag-uusapan natin yung mga tutol. No? Bakit sila tutol? Bakit ganon? No? Puntahan natin yung letter A. Sabi nila, the Bible says, thou shall not kill. Yun po yung argumento nila. Sabi ng Biblia, bawal pumatay, huwag papatay. Di ba? So, sabi nito, the word kill is best translated murder. At ito po yung sinalin sa Exodus 20:13. Maraming pinagsalinan nito. Yan, NKJV, NASB, NIV. Mababasa niyo, you shall not murder. Yan ang contention nila. Sinabi ng Diyos, hindi pwedeng pumatay. No, ha? So, sabi pa sa Exodus 20:13, no? You shall not murder. Now, this command forbids killing with malice and of course, premeditation. No, ha? So, bawal daw po yan. Hindi pwede yan. At doon sa susunod na chapter, God prescribes the death penalty for 9 different crimes. No? Nagbigay ang Diyos ng parusa doon sa siyam na kasalanan na iba't ibang krimen. Basahin po natin. Exodus 21, 12 to 17. Mahaba po to. Dadandahanin kong basa. Verse 12. Pakinggan nyo, sino mang manakit at makapatay sa kanyang kapwa ay dapat ring patayin. No? Ngunit, kung hindi sinadya o binalak ang pagpatay at ito'y hinayaang mangyari ng Diyos, ang nakamatay ay maaaring magtago sa lugar na itatakda ko sa gantong pangyayari. Ipoprotect ka ng Diyos. No? Tapos, ngunit kung ang pagpatay ay sinasadya, darakpin ang pumatay at papatayin kahit magtago pa siya sa aking altar. Sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Binanggit po ito kanina. May mga anak na ganyan. Pag yung mga tatay nila, karamihan naman ng mga anak na ganyan, may diferensya utak. Either addict siya o kaya ay talagang lapastangan. Meron nga tayong kapatid na nagpatotoo dito, pinatay yung lola, minartilyo sa ulo. Namatay po. Nasa wake pa po nung kasalukuyang nagdadalamhati yung pamilya dahil pinatay yung lola, pinalo ng martilyo. No? Yung tatay nakatingin sa nanay niya sa yung anak, lumapit, yung pumatay sa lola, minartilyo naman yung tatay. Kaya namatay din yung tatay doon sa may kabaong nung kanyang nanay. Anong gagawin mo sa mga yon? Palalayain mo na para makapatay uli.
Eh kung yung lola, tatay niya, pinatay niya, sino pa kaya hindi niya kayang patayin? No? Kita niyo po yan? Sabi po sa verse 16, sino mang dumukot ng kapwa upang ipagbili o alipinin ay dapat patayin. Anong tawag yan? Kidnapping. Nasa panahon natin yan. Di ba, dinudukot, pinapatubos. Eh pagka mahirap ka, walang dudukot sa'yo. Problema ka pa nila, papakainin ka pa nila. No? Kung di nyo ako kayang pakainin, palayain nyo ako. Diba? 17. Sino mang magmura sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Minura lang yung tatay at nanay. Pwede nang patayin. Ganyan kahigpit ang batas. Sino nag-utos niyan? Ang Diyos. Minura nga lang eh. May minumura po bang mga magulang ngayon ng anak? Meron po ba? Eh, ano kaya kung pairali ng civil law ang batas na ito? Di ba? Minura yung ina at yung ama, no? Now, the command not to murder is directed toward individuals. One must ignore the context and the twist of the scriptures to apply it to the issue of capital punishment. Puntahan natin yung letter B. The Bible says, thou shalt not kill. Yan ang condition nila, di ba? Letter B, the Bible says that God has no pleasure in the death of the wicked. Hindi gusto ng Diyos na may mamamatay. Sabi nila. Yan. No? Totoong sinabi ng Diyos na hindi siya nalulugod sa kamatayan ng masasama. Totoo po yun. No? Kaya lang ginagamit ko minsan ng mga kriminal yan eh. Yan nga yung pinipilit nilang ilaban sa kaso nila. Eh, Diyos nga, ayaw nga ng Diyos nga eh. Hindi nga nalulugod ng Diyos sa mga pumapatay. Tapos papatayin nyo kami. No? Ganito po ang kanya sinabi sa aklat ng ating Panginoon, Ezekiel 18:32. Ano sabi niya? Hindi ko gustong mamatay ang sino man, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Hindi po sinabi ng Diyos na hindi kayo mamamatay. Sabi lang niya, hindi ko gustong mamatay ang sino man. Kaya lang, kailangan magpakabuti na kayo upang mabuhay. Meron solusyon na binigay ang Diyos. So hindi naman sinabi ng Diyos na pumatay ka lang, bahala ka na, libre ka na. Kasi sinabi ko, bawal pumatay. Hindi po. Wala pong ganyan. No? Kailangan intindihin natin mabuti yung utos. No? Oh. Kailangan din natin isaalang-alang ang konteksto ng pahayag na ito. No? Ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Hindi po papasanin ng sino man ang kasamaang ginawa ng iba. Kaya kung ikaw nagkasala, pananagutan mo. Hindi iba ang mananagot yan. Ezekiel 18:4, ano po sabi? Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Kaluluwang magkasala ay mamamatay. Kita nyo na po yun, sinakop na po yung buhay natin lahat eh. Kaya nga, di ba? For the wages of sin is death. Nakita niyo po yan, no? No? Ang ilang mga kasalanan ay ginagawang karapat-dapat sa kamatay ng isang tao. Ginagawa itong karapat-dapat, kagaya ng mababasa natin sa Ezekiel 18:10-13. Ano sabi? Sakali magkaanak siya na magnanakaw, mamamatay tao, at hindi sumunod sa alinman sa mga tuntuning ito, bagkos ay nakikisalo sa mga handaan ng mga sagradong burol, sumisiping sa asawa ng iba, nang-aapi ng mahihirap, nagnanakaw, hindi marunong magbayad ng utang. Uy, parang may gumuno sa puso ko. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, gumagawa ng mga kasuklam-suklam na gawain. Post muna tayo yan. Post lang tayo yan. Nangyayari po ba yung nang-aapi ng mahirap? Yan. May nagnanakaw ba? Meron? Meron bang hindi marunong magbayad ng utang? Nako. Ha? May sumasamba pa ba sa Diyos-Diyosan? Meron. Gumagawa ng kasuklam-suklam na gawain? Meron po. Next. At nagpapatubo. Makinig kayo, yung mga nagpapatubo dyan. Ibig sabihin, mataas pa ang interest nyo sa bangko. Palagay ba ninyo yung mabubuhay ang anak na ito? Hindi.
tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Kaya kung mamamatay ka at hahatulan ka, walang may ibang may kasalanan kundi ikaw. Ikaw yung gumawa ng kasalanan eh. Ikaw yung mamamatay. Kita niyo? Pero mo naungkat pati yung utang na hindi binabayaran dito. Isipin mo, laganap yan eh. Oh. Kita niyo po yun. Hinihikayat po ng Diyos ang masasama na magsisi at gawin ang tama. Yun lang po ang option. Lahat po ito masama, lahat po ito kamatayan ng patutunguhan. Pero ang advice ng Panginoon ay magsisi at gawin na yung tama. So binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos ng option. Yesterday was a wonderful day for every Christians, no? Lalo-lalo na yung nagpabautismo kahapon. Sabi ko sa mga kabataan kahapon, pati sa matatanda, ang sabi ko, ito yung pagkakataon binigay sa inyo ng Panginoon. Napakapalad nyo, samantalahin nyo to. Noong kayo'y nilubog sa tubig, kayo namatay na kasama ni Kristo. At nung kayo ilabas sa tubig, kayo po'y kasamang nabuhay na muli ni Kristo sa isang bagong buhay. Hindi na kayo pwedeng bumalik doon. Huwag na kayong bumalik doon. Pwede pa kayong bumalik kung gusto nyo, pero sanggat maaari, huwag na kayong bumalik doon. Ingatan nyo na yun. Nagkaroon na kayo ng, kumbaga, pinatawad na kayo ng Panginoon sa lahat ng mga kasalanan ginawa ninyo. Huwag nyo nang balikan yun. Maging magalang ka na sa magulang mo sa pakikipag-usap ngayon. Huwag kang padalos-dalos, hindi porke ikaw nagpapakain sa kanila ngayon, kontratuhin mo, akala mo, bunsong anak mo lang. Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Maaaring hindi tayo aware, no? Mabilis ang bibig natin. Kayo, yan na naman kayo nanay, kayo na naman tatay. Ang kulit ninyo. Biro mo tatay nyo, tatawagin nyo makulit. Dito nga kayo, maupo nga kayo malikot. Naiinis na ako sa inyo. Sasakalin ko na kayo pag hindi kayo. Pinalaki ka ng mga yan. Kahit ano pa ang pagkukulang yan, magulang mo yan. Nakita nyo? Maaaring tumatawa tayo pero guilty tayo. We are equally guilty. Minsan, hindi magandang trato natin sa kanila. Pag sa ibang tao, hindi kayo nagkasawa. Pag sa magulang yun, nagkasawa kayo. Porque nakakapag-abot-abot kayo ng konting sentimo, akala nyo eh. Malalaman nyo yung pagtanda nyo. Pagka pinagsasabihan ka ng anak mo, tatay, konti-konti lang kain, lakas naman yung kumain. Samantalang ng bata ka, yung kakainin na ng magulang mo, pinakain sa'yo. Tapos ngayon dahil malakas kumain yung tatay mo, ginaganahan sa pagkain. Ba't mo pipigilin sa pagkain? Hindi ka ba nakukutya sa sarili mo? Hindi ba sumasakit ang puso mo habang kasalita ka? Diba? Ang sabi ng Diyos, magsisi kayo at gawin ninyo ang tama. Sabi po sa Ezekiel 18:21-23, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kita nyo? Siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Nagbalikwas nagbago ng isip. Hindi ko ikinasisya ang kamatay ng masama. Sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko nga, siya ay magsisi at magbagong buhay. Ayusin natin yung pag-administer natin sa pamilya. Kung ikaw ay magulang, siyempre dapat tama rin naman yung mga ibinibigay mo sa anak mo. At kung ikaw naman ay mga anak, dapat tama rin yung maging matuwid na tao at nagsisimulang gumagawa o gumawa ng kasamaan ay mamamatay kung di sila magsisisi. Yung mabuting tao na naging masama at hindi tumigil sa ginagawa niyang kasamaan, hindi nagsisi at di nagbago, mamamatay siya. No? Sabi po sa Ezekiel 18:24, ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan
ang lahat ng kabutihan ginawa niya noong una. So, nung ma-born again ka, no, nabago ka, nilinis sa Diyos ang lakad mo, ang kamay mo, ang paa mo, no? Pero, for whatever reason, lumihis ka, no? At sabi niya, mamamatay dahil sa kanyang pagkataksil at sa kasalanan na gawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihan ginawa niya noong una. So, kaninong kasalanan yon? Di sa kanya. Binigyan na siya ng pagkakataon. Pagkatapos hindi pa niya sinamantala, ginawa pa rin niya. Mas marunong pa siya sa Diyos no? Ang itinutulak po ng talatang ito ay kailangan tayong magsisi bago maging huli ang lahat. Pagsisihan natin. Kasi nakakagawa talaga tayo ng kasalanan araw-araw Ano man ito, no? Katulad nga nung sinabi kanina, yung mga simple-simple nga, hindi dumadalo ng gawain, lalo na yung araw ng linggo, intindihin niyo mabuti yan. Ako, pagka yan para bang akala niyo, hindi naman pinapansin ng Diyos Yun ang akala niyo. Ano hindi pinapansin ng Diyos? Sino nagsabi siya yung hindi pinapansin ng Diyos yun? Binanggit na nga sa batas yun Anong hindi pinapansin? Di ba? Matino ang pag-iisip mo, gamitin mo. Sumunod ka dahil yung pagsunod, pakinabang. Yung hindi, kapahamakan. No? Yan po itinutulak. Maaring walang kasiyahan po. Pag ngayon, maaring walang kasiyahan ang Diyos sa pagkamatay ng masasama. Tama po yun. Ngunit, hindi ito ang pipigil sa Kanya para hindi ito maipatupad. Tutuparin pa rin niya yan. Ayaw niya sana, para bang, hindi ko sana ikaw paparusahan, pero makulit ka, matigas ang ulo mo, paparusahan kita. Parang ganun po yun. Hindi siya nasisiyahan na parusahan tayo yung ginawa natin. Nalulungkot siya, lalo na if you're a Christian. Di ba? Christian ka na, tapos dahil nagkamali ka sa buhay mo, nabuntis ka, gusto mo patayin yung anak na nasa sa sinapupunan mo, matuwid ba yan? Ilan sa inyo nagbalak pumatay ng bata nung nasa sinapupunan pa yung mga anak nyo? Kaya minsan lumalabas sa salita natin yan Buti pa nung bata pa, pinatay na kita Ibig sabihin, may pagtatangka ka na noon pa. Kasalanan po yan. Hindi lang tayo napapansin, no? Parang wala lang sa atin, no? Pero mabigat po yan. Mabigat yan. Buti pa, no, nasa-hospital ka pa lang, tinakpan na kita ng unan. Buti pa, nung bata pa, tinapon na kita sa basurahan. Halimbawa po, iginawad ng Diyos ang death penalty sa 24,000 Israelita sa kapatagan ng Moab. 24,000 mga anak po ito ng Panginoon Diyos. Pinatay niya. Mga bilang kabanatang 25, mula 1 hanggang 13, basahin natin. Samantalang nakahimpil sa sitim ang Israel, pakinggan niyo mabuti ito, no? Ang mga kalalakihan nila ay nakipagtalik sa mga babaeng Moabita na naroroon. Moabites, Inanyayahan sila ng mga ito sa paghahandog nila sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Israelita ay nakikain sa mga atang na iyon at sumamba rin sa mga Diyos-Diyosan doon. Sumali sa pagsamba kay Baal Peor ang mga Israelita kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Sinabi niya kay Moises, tipunin mo ang mga pinuno ng Israel at patayin mo sila sa harap ng madla para mapawi ang galit ko sa Israel. Pinapapatay ng Diyos, inutos niya. Iniutos ni Moises sa mga hukom ng Israel, patayin ninyo ang lahat ng kasamaan ninyong sumamba kay Baal Peor. Samantalang si Moises at ang buong bayan ay nananangis sa harap ng toldang tipanan, dumating ang isang Israelita. May kasama itong Midianita at hayagang ipinasok sa kanyang tolda. Biro ninyo, ipinasok niya sa tolda niya. Yung tolda niya, nasa loob ng kampamento. Nasa loob ng camp. Yung camp, may bakod yun. Pasok sa dakong banal at kabanal-banalan. No? Bago dumating doon, andun yung camp sa loob. Yun lang, the mere fact na pumasok ka, mag-enter ka, doon sa loob ng kapisanan, bawal yun. May kasamang Midianita. At sabi pa, hayagang ipinasok sa kanyang tolda. Wala siyang pakialam. Ano nangyari? Nang makita ito ni Phinehas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron,
Umuwi siya at kumuha ng sibat. Sinundan niya sa tolda ang Israelita may kasamang Midianita at tinuhog silang dalawa ng sibat. Sabay na, sa tuhog lang. Dahil dito tumigil ang salot na sumasalanta sa Israel. Gayunman, 24,000 ang namatay sa salot na iyon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, dahil sa ginawa ni Pinehas, pinahalagahan niya ang aking karangalan, kaya hindi ko nilipol ang mga Israelita dahil sa aking galit. Kasi nawala ang galit ng Lord nung mamatay yung 24,000 eh. Huminto yung sumpa sa kampo. Sabihin mo sa kanyang ako'y gumagawa ng isang kasunduan sa kanya, ipinapangako kung hindi ko siya pababayaan kailanman. Mananatili ang walang katapusang pagkapari sa kanya at sa kanyang angkan sapagkat ipinagtanggol niya ang aking karangalan at ginawa niya ang pagtubos sa kasalanan ng sambayan ng Israel. Doon lamang huminto ang puot ng Diyos sa bayang Israel noong time na. Pero matapos mamatay yung 24,000. Malaki ang malaki ang risk. Kaya yung kasalanan, matindi ang risk po diyan, no? Nabanggit ko na nga kanina yung mga iba't ibang uri ng kasalanan, baka tayo involved pa riyan, no? Puntahan natin letter C. Ito pa yung contention nila. Capital punishment doesn't work. It doesn't deter crime. Ang sabi nila, hindi naman nag-work yung capital punishment na yan eh. At saka hindi naman, pagka may nasilya electric na, may na-injection na, namatay, hindi naman nahihinto yung crime eh. Yun ang contention po nila. No, ha? Now, this is true to a certain extent, no? Kapag ang batas ay hindi kagad ipinatupad, yun ang problema. Kasi ang tagal po sa korte. Alam naman ninyo, pagka may pera ka sa court ngayon, mas may laban ka kaysa doon sa wala kang pera. Yung kapatid natin magtataho, patay agad yan. Pagka nakalaban yan, isang may kaya. Nasagi yung kotse, sa pagtitinda niya ng taho, nasagi yung kotse, napitpit. Patay na kagad. Yung lahat ng taho na yan, kulang pang kabayaran yan. Talo ka kagad eh. Kasi mahirap ka lang eh. Dapat ang batas, pagka nahuli, patupad na kagad. Ang haba kasi, naabot ng 3 taon, 5 taon, 6 taon, bago dumating yung hatol. Wala na po, malabnaw na po yung kaso. No? Ano po sabi? Mga ngaral 8:11, sabi, ang hatol sa kasamaan ay di agad iginagawa, kaya naman ang tao'y nawiwili sa paggawa ng masama. Nakita nyo? Kaya naman pala walang takot sa silya electric at saka sa lethal injection. Kasi naman nawiwili. Hindi naman kasi pala tinutupad kagad eh. Ang tagal eh. Di ba? Yung mga celebrated case po, yung bawa yung kung matatandaan nyo, yung axe murder, no? Nung araw, sa United Nations Avenue. Grabe po yun. Pinalako lahat yung mga tao, pinagpupugutang ulo. Ang dami namatay doon. Matagal bago nahatulan, pero mabuti nahatulan kasi mahirap eh. Pero kung mayaman ang pumatay nun, baka... Marami po nakakatakas sa hatol na kamatayan sapagkat may pera. Lalo na kung totoong may mga hukom at taga-usig na nababayaran. No? Judge at saka mga prosecutor. No? Ngunit dahil nahatulan ng kamatayan ng tao, napipigilan nito ang taong nahatulan na muling pumatay. Pag yung mamamatay tao pinatay din siya, nahatulan na siya, hindi na siya makakapatay pa ng tao. Right? Ganun lang po yun. Hindi dahil hindi mo mapipigil yun. Di din mapipigil yung kamatayan nila. Ganun lang po yun. No? Bayaran mo dapat mabayaran. No? Dahil hindi epektibo ang pagpipigil sa krimen ay isang argumento po laban sa ating sistema na nagbibigay ng parusang kamatayan. Hindi po ang ideya na mismong parusang kamatayan ang masama, kundi po yung sistema ang masama. No? So, hindi lang pagpigil sa pagpatay ang layunin nito, kundi meron ding issue ng hustisya. Kailangan meron justice. No? Hinihingi po kasi ng hustisya na kailangan akma ang parusa sa ginawang krimen. No? O kaya yung thief, dalawa pa merong qualified theft at saka theft. Magkaiba po yun. Yung theft, nagnakaw ka lang, dumaan ka, nakita mo yung pitaka, nakita mo yung cellphone, kinuha mo, simple ka lang. Ang tawag doon theft.
Pero kung yan, kilala mo yung taong yan at may tiwala sa iyo, iniwan yan at kinuha mo, ninakaw mo, ang tawag doon qualified theft. Mabigat po yung qualified theft kaysa sa theft. No? Ganun po yun. No? So, hinihingi ng hustisya na kailangan akma ang parusa sa ginawang krimen. Ipiniliwanag ng Diyos ang pagbawal niya sa parusang kamatayan sapagkat ayon sa larawan ng Diyos, ginawa niya ang tao. No? Ang ilang mga krimen ay labis po na karumal-dumal talaga. Ang parusang mas mababa pa sa kamatayan ay hindi akma sa hustisya. No? Kamukha nung celebrated na murder. Yung pong nangyari sa may, yung tandaan nyo, yung babae, magandang bata, yung tatay nasa abroad, pinatay ng isang dating ni Tihangki. Tandaan nyo si Tihangki? Karumal-dumal po yun. Oo. Visconde Massacre, nakita naman nyo, di ba? Matindi ang haba po ng labanan. Tapos si Tihangki nakalaya. Si Tihangki po nakalaya. Hindi pa nga tapos yung serve, nakakalaya na, nakakapagkasino na. Di ba? Kasi yung mga Tihangki, may kinalaman sa Supreme Court yan No? Kaya no? Kaya minsan yung tao, gumaganti na lang. Yung hustisya, nilalagay nila sa kamay nila. Huwag naman. Mawawala ka na. Nasa katwiran ka na, mawawala ka sa katwiran nun. No? Karumal-dumal. No? Ano pa? Letter D, sabi nila, ito pa ang contention na, innocent people are sometimes put to death. Yung mga napapatay daw, nakahatulan ng kamatayan, mga inosente. No? Alam mo, sa Muntinlupa, 1 year po ako nag-minister doon, wala ka marinig na bilanggo na umamin ng kasalanan. Lahat yung napagkamalan lang. Oo. Alam niyo, wala pong yung bilanggo na nahuli. Inamin niya, ay oo, ako nga pumatay doon Hindi ako, napagbintangan lang ako. Laging ganun po yan. No? Inosente lang daw yung mga tao na minsan na kaya yung nalagay sa lethal injection, kawawa naman, inosente naman. Pero napatunayan ng batas na marami siyang ginahasa, marami siyang pinatay, etc., etc. Pero nangyayari din po ito, sabi ko nga, kung mahirap ka lang, at wala kang pera para ipanlaban sa labanan sa hustisya. Ngunit muli, ito po ay isang argumento na nauukol sa isang sistema kung saan ang parusang kamatayan ay ibinibigay. Hindi ito isang argumento laban sa ideya ng parusang kamatayan mismo. No? Sa lumang tipan po, hindi maaaring igawad ang parusang kamatayan maliban kung ang krimen ay nakita ng dalawa o higit pang mga saksi. Yan. Ayan po, no? Tingnan nyo, pakinggan nyo. Batas po yan. Deuteronomy chapter 17, verse 6. Ang hatol na kamatayan ay gagawad kung may 2 o 3 saksi na nagpapatotoo, hindi sapat ang patotoo ng isang saksi. Kasi baka nabili lang yan Hanggang ngayon po ginagamit sa batas yan. No? Kung ang isang saksi ay nagbintang at napatunayang mali ang kanyang bintang, maaari itong bumalik sa kanya. Maaari mag-boomerang to sa kanya. Deuteronomy 19:15-21. Hindi sapat ang patotoo ng isang saksi upang mahatulang nagkasala ang isang tao. Kailangan ng patotoo ng 2 o 3 saksi. Kapag ang isang tao may masamang hangarin ay nagbintang ng hindi totoo sa kanyang kapwa, o yung mga nagbibintang, silang dalawa ay pupunta sa lugar na pinili ni Yahweh at harap sa mga pari at sa mga hukom na nanunungkulan. Ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. Sisiyasatin silang mabuti ng mga hukom at kapag napatunayan kasinungalingan ang bintang, ang parusang hinahangad niya sa kanyang pinagbibintangan ay sa kanya igagawad. Alisin ninyo ang ganyang kasamaan sa inyong sambayanan. Kapag ito'y nabalitaan ng lahat, matatakot silang gumawa ng ganoong kasamaan. Huwag kayong maawa sa gantong uri ng tao. Kung ano ang inutang, yun din ang kabayaran. Buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. Hindi mo makakalusot, no? Pero ako po, personally, mas gusto ko pong makita na ang parusang kamatayan ay limitado lamang sa ilang mga kaso. Yun nga, yung mga heinous crime dapat.
Yung walang kalaban-laban, kinawawa talaga. Alam mo yun? Nung estudyante papauwi na lang, pinagsaluhan ng 5 lalaki, no? Dinala sa liblib na lugar at pinagsamantalahan. At pagkatapos pinatay pa. Anong gagawin mo ron? Ano yung babagaan siya mo lang? Di ba? Masyado tayong very technical tayo ngayong umaga. No? Pero kasi, kailangang malinaw ang mga isip ng mga Christian. Huwag tayo masyadong marunong o magdunong-dunungan. Lagi natin konsultahin yung sinasabi ng Diyos. No? Sabi rito, kung saan may 2 o 3 o higit pang nakasaksi at walang duda, kung ang paghatol ay hindi nakasalalay sa mga laboratory evidence. Kaya sinabi ko na technical, no? Sa akin pong pagtatapos, bakit mahalagang talakayin ang paksang death penalty? Paano maiiwasan ng isang taong makasalanan ang mas mabigat na hatol na death penalty ng Diyos? Kasi yung civil law, meron pong death sentence. Ang batas ng Diyos, meron din pong death sentence. Alam na po natin yon. Alam po ba natin yon? Ano po ang kabayaran ng kasalanan? Hatol po ba ng Diyos yun o hindi? Hatol. No? So, ang tanging paraan upang makatakas sa batas ng kasalanan at kamatayan ay ang pagtanggap sa batas na espiritu ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sabi po ng Biblia, wala nang paghatol sa mga na kay Kristo Jesus na. Wala na pong hahatulan dyan. Kayo ha? So, tandaan natin na sa simula pa, walang ibang layunin ng Diyos sa tao kundi ang magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. No? Basahin ko po yung John 10:10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Ang sabi po ni Jesus, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ngayon, ang tanong po, sinasang-ayunan ba ng Diyos ang death penalty? Nakita po natin yun, binasa natin, na binigyan ng Diyos ang sangkatauhan ng pananagutan na isagawa ito pagkatapos ng baha. Nakita natin ang paglalarawan ng Diyos tungkol sa katarungan sa pamahalaan na ibinigay niya sa Israel. Natutunan din natin kung paano kinikilala ng mga Kristiyano ngayon ang karapatan at pananagutan na ibinigay ng Diyos sa mga pamahalaan na maging mga tagapagpatupad niya at pairalin ang galit sa mga manggagawa ng kasamaan. Tiyak na kinasusuklaman ng anumang bansang sibilisado ang karahasan at ang pagdanak ng dugo, ngunit hindi maring umiral ang sibilisasyon kung laganap ang karahasan at katiwalian. O kapag nabigo ang pamahalaan na ibigay ang hustisya na may kaparusahan na akma sa krimen. So, paano po minamasdan ng Diyos ang mga pamahalang hindi gumaganap ng kanilang pananagutan na pairalin ang puot sa mga manggagawa ng kasamaan? Gaya po ng anumang mga nag-aalis ng katarungan, kawawa kayo, ang sabing ganun. Ganyan po sinabi ni Propeta Isaias. Yung mga bansa daw na hindi nagpapatupad nito, kawawa daw. Isaiah 5, verse 20 to 23. Kawawa kayo, mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama at ang minamabuti naman yung masama. Ang kaliwanagay ginagawang kadiliman at ang kadilimay tinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait, ang sabi matamis. Sa lasang matamis, ang sabi mapait. Kawawa rin kayo, mga nag-aakalang kayo'y marurunong at matatalino sa inyong sariling palagay. Mga bida sa inuman, kawawa kayo, mahuhusay lang kayo sa pagtitimpla ng alak. Dahil sa suhol, pinapalaya ang may kasalanan at sa taong matuwid, ipinagkakait ang katarungan. Kitang-kita po natin, kahit na luman-luma na po yung aklat na yan, sariwan-sariwa po sa panahon natin, nagaganap po lahat ng katiwalian at kasamaan sa bayan natin. Sila yung mga taong hindi tumutupad sa kanilang tungkulin. Isinumpa sila ng Diyos. Jeremiah 48:10. Sumpain siya na pabaya sa pagtupad sa gawain ni Yahweh.
sumpayin siya na ayaw gumamit ng kanyang tabak sa pagpatay. So meron justice talaga. Yung talaga nakagawa ng karumal-dumal, dapat kitlin sila. Parusa ng Diyos po yan. No? Sa katunayan, makinggan niyo ako, sa katunayan, ang Pilipinas lamang at ang Cambodia, ang miyembro ng ASEAN, ang tanging bansa na walang death penalty. Sa buong mundo may death penalty po. Cambodia lamang at saka Pilipinas ang wala niyan. Kasi pinipigil ng kaparian dito. Hindi daw dapat. Puro sila ganun, puro kung ano-ano. Pero, yun nga, ang Cambodia po, hindi po democracy yun. Semi-communist po yun o communist na ngayon. Cambodia at Pilipinas lang hindi nagpapatupad nitong. No? Maaaring tutulan ng marami ang sinasabi ng Biblia tungkol sa death penalty. Ngunit tinatanggap natin ang aral ng Biblia na ang parusa pong kamatayan ay itinalaga ng Diyos. Bagamat ang kautusan ay tila uhaw sa dugo, ito ay pinapatupad ng may matinding pagpipigil with great restraint. Hindi lang basta-basta, konti kasalanan. Silya Electrica, ano ba ang kasalanan yan? Magpuputo po yan. Tinakbo po yung benta ng puto niya. Patulang kagad ng death penalty yan. Hindi po gano'n. No? Di ba? Mawawalan po ng justice. Anong kasalanan to? Ang dami pong utang. Yan po, 7 kami pinagkakautangan, hindi kami binabayaran. Ganun ba? Batuhin. Hanggang mamatay. Wala namang ganun dapat justice. No? Dapat talaga. Merong ang tawag niyan. May proportion. Nasa proportion yung pagparusa. No? Tama yan. May proportion. No? Sabi ko nga, bagamat ang kautusan ay tila uhaw sa dugo, ito po ay pinatutupad ng may matinding pagpipigil. Ultimately, no, ang bawat kasalanan na ating nagawa ay dapat magbunga rin ng death penalty sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi ko nagbabago yung panukala ng Diyos dito sa parusa. Sa kabutihang palad, no, pasalamat tayong lahat. No? Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa hindi pagkondena sa atin. Sa halip, Roma 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Amen? Ang Panginoong Diyos mismo ay nag-aatubili na magpataw ng parusang kamatayan, ngunit ang pag-aatubili niya ay hindi po nangangahulugang ayaw niya. Nagpapahiwatig ito na ang death penalty ay dapat gamitin bilang pinakahuling paraan at tulad ng minumungkahi sa aklat ni Ezekiel, dapat piliin ng mga manggagawa ng masama ang magsisi. Tapusin ko po ito sa Ezekiel 33, verse 11. Sabihin mong ipinapasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi nasisiyahan na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Nais kung siya'y magbagong buhay, sabihin mo nga magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. May sinasabi rin po si Pedro sa 2 Peter chapter 3, verse 9c. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Purihin natin ang makapangyarihang Diyos. More or less, may idea na po kayo, no? Pagka nagkaroon ng national referendum tungkol sa death penalty, alam niyo na yung susulat niyo, no? No? Yung mga, kung yung mga Christian nga, di ba? Hahatulan ng kamatayan, ito pa kaya mga hindi anak ng Diyos. Di ba? Tapos sila libre, no? Ang bira naman. Hindi naman sa kinukumpara natin, bakit sila, ba't kami hindi? Mali po, no? Pero ang Diyos, igagawad talaga niya yung kamatayan doon sa mga matitigas ang ulo. No? Ngayon yung mapag-iisip-isip, yung palang, ito makinig kayo mabuti ha, yung palang Sabbath day, no? Nilalaro-laro lang natin yan. Mag-ingat kayo. No? Huwag ninyong lalaruin yan. No? Hindi ko nagbagong batas ng Diyos No? Yung tungkol sa Sabbath. Special yung araw na yan, araw ng Panginoon po yan. No? So kung tayo po yung nakahanda na, tayo po ay tumayong lahat, at tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat nga po kami, Panginoon, sa isang paksang mahalaga
na tinalakay ngayong umaga, Panginoon. Marami sa amin ay hindi po nakahanda at walang pagsasaalang-alang hinggil sa paksang ito. Marami sa amin ay walang malalim na pagkaunawa, hindi namin alam ang punot dulo ng lahat ng batas kung saan ito nagmula. Pero salamat nga dahil ipinakita sa paksang ito ang pinagmula ng hatol ng Diyos simula pa noong una bago at makatapos ang baha. Kaya nga, nagpapasalamat tayo bilang mga anak ng Diyos. Alam natin ang ating pananagutan. At salamat dapagkat ang Diyos sa halip na galit ang ibigay sa atin ay pag-ibig at pagpapaubaya ang pinagkaloob niya sa atin. Kaya nga, Lord, nagpapasalamat kami sa ginawa mo. Nung panahon kami makasalanan, Panginoon, ay hindi ka nagdalawang isip, tinubos mo kami sa kasalanan. Namatay ka sa krus at inilibing at muling nabuhay upang itaguyod kami, pangalagaan kami, at bantayan kami habang ikaw ay nasa langit. Ama, maraming salamat po sa katwiran ng iyong batas. Salamat sapagkat sa umagang ito'y nakita namin ang buong katotohanan, ang makasalanan ng tao at ang mga kasalanan dapat naming iwasan. Purihin ang iyong dakilang pangalan, O Diyos, sa ngalan ng aming Panginoon. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan, na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo, ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ng Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman at ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng magbatian tayo ang bawat isa. Batiin natin ang bawat isa.